Tatanong ko po kung anong magiging katungkulan sa Diyos ng mga taong naligtas na pagkatapos gunawin na ang mundo. Pagka po ginunaw na mundo. Ginunaw na po, tapos na po. Yung mga naligtas, ano pong katungkulan ng... Alam nyo, yung mga maliligtas, pagka ginunaw na mundo, natural, wala na sila dito sa mundo dahil ginunaw na mundo. Nandun sila ngayon sa tinatawag sa Bibliang bagong langit at bagong lupa. No. Pakinggan nyo muna sa 21. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Ayun. Nung makita ni Juan sa Apokalipsis po yung isang bagong langit, isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Therefore, ito yung tiyempong nagunaw na itong mundong ito, no? Nagunaw na ito. Ano kaya ang gagawin natin doon? Tanong niyo sa akin, pakatungkulan no? Ang sinasabi po sa Biblia, yung nasa Apokalipsis din. Wala pong wala pong ibang gagawin doon ang mga lingkod ng Diyos, kundi yung gusto ko lang po liwanagin, ang tanong nyo yung pagkatapos magunaw na mundo, Kasi napakalawak ng tungkuling gagampanan nila, pagkatapos ng pagdating ni Kristo rito, meron pa po 1,000 taon yung tinatawag na millennium yung sinasabi nyo, nagunaw na yung mundo, Tapos na po lagpas na rin sa millennium yun. Ang nakasulat pong makikita natin sa Biblia, ang gagawin na lang nila, pag-awit ng mga pagpuri sa Diyos. Pagpupuri sa Diyos araw at gabi. Yun po ang mababasa na lang doon, bukod doon sa millennium. Mga pagpupuri at pag-awit sa Diyos. Salamat po. Wala na po kayo bang tanong? Wala na po. Bakit po tinanong yun? Gusto ko lang pong... Wala na po tungkuling mabigat doon na magpapasang ka pa ng krus. Wala na po ron. Yun panahon na ng kaligayahan. Ang sabi, wala nang kamatayan, wala nang luha, wala nang panambitan, wala nang kalungkutan, ang lahat ng mga bagay ng una na param na. The opposite of every bad things that we experience on earth. Lahat po ng kabaligtaran ng masasamang naranasan natin sa mundo, yun ngayon ang nakahanda ron. Ngayon, hindi ko po kayang isa-isahin sa inyo lahat yun. Alam niyo kung bakit, kapatid? Pakinggan nyo sa unang Korinto 2, versikulo 9. Tatapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila, na nangagsisiibig sa Kanya. Meron po palang nakahanda ang Diyos para sa umiibig sa Kanya. Ngayon, ang pagkakasabi ni San Pablo rito, mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao. Kaya mahirap ko pong ipaliwanag yung buo na yon. Pero ang nakikita nating available information sa Biblia, pag nagbago na lahat ng bagay, nagunaw na mundo, nandun na tayo sa bagong langit, bagong lupa, kaligayahan, ang outline po nun, puro kaligayahan Wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang pananambitan, wala nang gutom, wala nang sama ng loob. Kaligayahan po yon. Hindi ko lang kayang ilarawan yon.